what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tems Fishard. And for today's video, so mag-update tayo mga gar sa ating barracks, no? After our 4 days na nawala tayo dito sa ating fishard. Kasi nagbakasyon tayo mga gar. So lumangoy-langoy muna tayo ng Palawan 4 days bago tayo nakabalik dito. And syempre, dahil wala tayo, 4 days din na nag-fasting yung ating mga isda. So simula nung Sunday, today is June 6. Nung Sunday tayo umalis, June 6 ngayon, Huwebes. So ilang araw, kagabi lang tayo dumating, kagabi ng mga 10. So 10 na natin napakain kagabi yung ating mga isda, and medyo hindi sila masyadong kumain dahil siyempre gabing-gabi na. Pero trinay pa rin natin na pakainin yung ating mga isda, mga gar. So bago natin umpisahan ang paglibot, no, ulit sa ating maliit na isdaan, so gusto ko munang invite yung lahat ng mga manunood ng video na ito, lalong-lalo na sa mga hindi pa naka-subscribe, no, subscribe ninyo sana yung ating channel, Kuya Tems Fishard, para makaabot na tayo mga gar sa 1K subscribers. So ngayon nasa 540 plus na tayo. Medyo kalahati pa yung ating kailangang maabot para maabot natin yung 1K subscriber. So sa makapanood ng video na to, sana itulungan nyo ako mga gar at maabot natin yung mga kailangan para sa YouTube partnership program, no? Para ma-monetize din yung ating channel. Sana i-subscribe ninyo mga gar yung ating channel, Kuya Tems Fishard, at syempre i-like and share and open the notification bell para maging updated kayo sa ating susunod na mga videos. So unahin natin dito si flower horn. Syempre kanina pa to nagwawala. So ito lang yung binilin natin mga gar, kasi may naiwan naman dito sa bahay. Ito lang yung binilin natin na pakainin kahit once a day lang, no? Kasi ito okay lang to siya na pakainin, walang water change kasi may filter naman siya. May filter media siya na ginagamit, kaya okay lang talaga malalason yung kanyang tubig. So sa mga gapi natin, so hindi natin ibinilin na pakainin. Kaya inayaan lang talaga natin sila para kung ano lang yung mga lumot na nasa tank nila, yun lang talaga makakain nila. Kasi kung ibibili natin na pakainin, baka mamaya mapulyot yung tubig, wala tayo para i-water change. Kaya 4 days talaga silang nag-TS. So far mga gar, buhay naman yung ating mga gapi. Nakasurvive sila after 4 days, no, na walang pakain. So last natin silang pinakain is sa Sabado ng gabi, and napakain ulit natin sila Miyerkules na ng gabi. So na ganun katagal. So pagdating natin kagabi, so check natin agad itong mga isda natin, and sa tulad ng inaasahan, no, mga payat, pumayat sila ng kaunti, nawala yung kanilang mga tiyan. Ayan, so nagpa-power feeding tayo ngayon mga gar. Naghahanap na tayo ng mabibighan sana ng to be fix. Kaso walang nagre-reply sa ating mga tanong. Naghahanap tayo ng mabibilhan sana kahit konti lang, no, para makabawi tayo sa pagpapakain sa kanila, since wala pa naman tayong pasok. Sa Monday pa naman yung pasok natin sa trabaho, so mapakain natin sa sana ng maayos. Pero kakatapos ko lang to pakainin ng Max Flow. Kaninang umaga nagpakain tayo ng frozen moina. Tapos ngayong tanghali, Max Flow. Tapos mamayang gabi, moina ulit kung wala tayong makuhang to be fix, no? Baka meron dyan sa inyo mga gar, no, sa mga makakapanood na nagsusupply ng to be fix, yung mga nagpaparesell. Tatry natin na makahanap ng supplier at magbebenta na rin ng to be fix. Kasi dati yung fast moving natin dito sa ating fishard ay yung mga aquatic plant. Kaso hindi na tayo binibigyan ng ating supplier ng hornwort. Nakailang follow up na tayo, no, sa ating order. So walang dumating na order. Hindi natin mapipilit yung ating supplier. So nakadepende talaga yun sa kanya kung magbibigay siya sa atin o hindi. So feeling ko, no, i-stop na natin yung pagbebenta natin ng hornwort na inaangkat natin sa iba. So ito na lang siguro, magpatubo na lang tayo ng sarili ng hornwort at yung guppy grass, no, kung ano lang yung may available na lang talaga natin dito siguro sa ating fishard. So plano ko magbenta ng to be fix. So bukas or mamaya try kong gawin, no, yung ating setup, no, na pagka nagbenta, kasi kailangan natin ng maganda-gandang setup pag nag-hoard tayo ng maramihan ng to be fix para i-resell. Kailangan natin ng medyo maayos na setup. So mamaya or bukas, no, try natin gawin
para makapag-start na rin tayo magbenta ng ganun para magkaroon tayo ng fast moving dito sa ating fish yard, no? Kailangan kasi ng ating mga isda, no, ng supply din, no, ng pambili natin. So kailangan nating magbenta ng mga fast moving na mga bagay-bagay dito sa ating fish yard. So isa sa mga naisip ko, dahil hindi na tayo makapagbenta ng hornwort kasi wala na nga tayong supplier, naisip ko ay to be fixed mga fish food ulit, and bibili na ulit tayo siguro ng isang lata, no, ng BBS kasi wala na rin tayong BBS at may mga naghahanap. So ito yung mga pinapakita ko kanina mga isda, no, kakapakain lang natin yan ng max flow, and kung napapansin nyo medyo na-stout talaga yung kanilang growth, no, medyo bumagal talaga, pumayat sila, pero babawi na lang tayo sa pagpapakain. MSSBT natin at Santa Claus, ayan, medyo maliliit. Saka ito yung ating tuxedo koi pa rin na puro lalaki. Baka merong makatipon nito, puro lalaki na lang ito at dalawang babae. Baka may magustong kumuha, no? Pwede natin ito ipa-take all sa murang halaga lang. Kasi sobra na ito sa mga breeding natin. So wala na tayong kukuhang pang partner dito. Tapos ito yung ating lupanda na pinapalaki-laki na naman natin ng kaunti kasi yung ibang kasamahan nito, yung mga unang lumaki, no, na ibenta na natin. So may mga male pa rin ito mga gar. Kaya palaki-laki lang natin yung mga babae para maging swak na talaga siya pang breeding. Kasi kung ito, no, medyo maliit, medyo matagal pa ata ito bago manganak. So baka kung ibebenta natin agad-agad, so may mga buyer kasi na mas gusto nila yung mabilis na mga after 1 month sa kanila is manganak na kaagad. Kung ganito kasi kaliliit, mga abutin ka pa nito ng mahigit pa or matagal pa bago mag-drop. Tapos mga virgin kasi yan, walang male, kaya matagal-tagal talaga yan mga anak. Kasi ito yung ating last batch, no, ng full gold. Medyo mabilis sila lumaki kasi pinapakain na rin kasi natin ito ng 2B fix. Malakas talaga yung 2B fix. Malakas magpalaki, mabilis. So okay lang sila kahit na iwanan natin sila ng 4 na araw, no, na walang pakain. Then ito yung ating albino blue topaz. Buhay na buhay pero wala pa ring fry. Pero mukhang buntis na yung ating mga babae. Ayan, medyo mailap lang kasi sila. Tapos nandito yung isang grupo din, no? Dalawang tryo yung ating albino blue topaz galing sa magkaibang breeder. No, pagka nanganak ito at ito, pagbabanggain natin para hindi magkapatid. Kaya nagkuha ako ng dalawang set ng breeders. Tapos ito, albino blue topaz din ito pero may ribbon genes, no? Nung bumili tayo ng tryo ng albino blue topaz, binigyan tayo ng ribbon genes na free. Kasi medyo maano ito kumain, hindi sila masyadong kumakain, no? Well, siguro hindi bago sila sa may-ari or sa kanilang lugar. Kaya medyo, ayan, medyo mahina. Kumakain sila ng paunti-unti. Pero okay lang din yan. At least buhay sila, no? Nung iniwanan natin, 4 na araw, buhay pa rin. At ito yung ating RDSS dito, no? May RDSS tayo dito. Ayan sila. Bali, isang male at saka 3 female yan dyan. So, tinitignan-tignan ko, wala pa akong nakikitang price na lumalangoy-langoy. Siguro nakain nila kasi bago ako umalis, no? Malaki ang tiyan nila. Pero lumiit. Siguro nakain nila dahil sa matagal na nawala tayo. Pero okay lang, bawi na lang. Tapos ito yung ating albino waikisi. Wala pa ring fry kasi nung binili natin, no, maliit yung mga female. Hindi pa sila breeder size. Kaya pinapalaki na lang muna natin. At least hindi naman sila namamatay, no? Hindi sila nagkakasakit. Okay na okay pa naman sila. Ayan. Dalawang male, no? Yung isang male, yun yung galing sa kay Marlo, at yung female niya nga na lumabas yung bituka. So, di ko pa nga nati-check kung yun ba ay gumaling kasi hindi pa naman namatay yun. Kahit iniwanan natin siya ng 4 days, buhay pa rin siya. Check natin yun sa susunod kung yun ba ay gumaling. Pero lumabas na kasi yung bituka nun eh. Hindi ako sure kung gumaling pa ba or kung pwede pa siya i-breed. Ayan. 3 female ito at saka 2 male. Tapos nandito pa rin yung ating mga beta. Pang-jaring na sana ito kaso kulang tayo sa space, hindi natin ma-jaring. So andyan sila, madami andyan sa ilalim. Hindi lang masyadong kita dahil punong-puno ng mga floating na rin na halaman. Kung mapapansin nyo, marumi ang ating tubig, no? Kasi hindi pa tayo nag-water change. Pag-water change tayo after nito ng ating i-check lang natin, pakita lang muna natin sa inyo mga garapang hindi pa natin ginagalaw. Kung ano man nangyari ng ating isda after 4 days na nawala tayo dito sa ating barracks. Ito, yung ating alien green, no? Tapos yung matcha blue natin, ayan, ang labo ng tubig. Kasi ito, mga chops na fry. Tapos nandito yung ating albino waikisi na yung nagkasakit, no? Yung lumabas ang bituka. So, green na green ng tubig dahil naaarawan ito sa umaga at saka sa hapon. Ayan siya, buhay pa siya. Kung nakikita ninyo, ito.
Hindi ko pa yan na-check, hindi ko pa siya nalalagay sa ating show tank kung yung paglabas ng bituka niya ay gumaling o hindi. Tapos ito pa rin yung ating mga full gold, no? Hindi natin ito nabilang kaya wala naman tayong nakitang patay pagdating natin. Hindi ko alam kung nabawasan ba or pareha pa rin, no? At least okay sila. Marami naman sila pa rin. Tapos ito, medyo lumaki-laki na rin. Kailangan lang talaga nito ng 2B fix, no? Para bumilis yung kanilang paglaki kasi mas nabubusog sila pag 2B fix at saka mas gustong-gusto nila yon kainin kahit pa konti-konti, no? Kesa sa Moina. Sa Moina kasi syempre maliit kasi masyado. Kung 2B fix kasi buhay na buhay and rich talaga sa protein pagka buhay ang ipapakain. Hindi tulad ng Moina na frozen. So ang Moina talaga pang ano lang, pang sapin-sapin lang talaga siya, no? Pero pwede naman siyang pang main talaga. Sa akin lang kasi pansin ko mas maganda ang 2B fix, mas mabilis lumaki. Yun lang talaga, no, pag napasobrahan mo sa kain, may possibility talaga na magka-parasite or magkasakit yung isda mo kasi nung unang beses ako nag-try ng 2B fix sa Gapi, nagka-bed spine kasi pinasobrahan natin ng kain. So hindi na natin iulit yon. So, pag nagpakain tayo ng 2B fix, pa konti-konti na lang talaga. Yung control na lang talaga. Hindi natin ginagawa na ulit yung dati natin ginawa kasi mahirap naman isirasya ulit yung ating mga isda. So, malakas yung ulan mga gar. So, dito naman yung ating full gold, no, ng mga male. Kung mapapansin nyo, green ang tubig kasi naaarawan ito sa umaga at naaarawan dito sa hapon, no, nasisinagan siya ng araw kaya mabilis talaga mag-green water. So, pag naglumot itong tank, no, mawawala lang din naman yan. Lilinaw ang tubig niyan pagka naglumot yung tank. Kaso hindi pa kasi naglulumot. Bagong setup lang kasi itong tank na to. Parang ilang linggo pa lang ito. So, tsaka parati kasi natin pinapalitan ng tubig, no? Every 2 days nagpapalitan tayo ng tubig dito dati. Nung nandito lang tayo sa bahay, no? Every 2 days talaga or 3 days nagpapalit tayo dito ng tubig. So, binilang ko to kagabi pagdating ko, nasa 12 na lang sila. So, 14 ito kasi. So, ibig sabihin may nawawalang dalawa. So, siguro namatay, no? Nung wala tayo dito sa bahay, namatay. And 12 na lang yung natira. So, goods pa rin din naman kasi dalawa lang din naman ang nawala. So, ito pa rin yung ating pidart, no? Kung makikita ninyo sa video, medyo malabo lang dahil hindi ko pa nalilinis nga, no, yung ating tank. 4 na araw, no? Dumumi talaga siya. So, tatanggalin natin yung mga lumot-lumot dito para makikita natin sila. So, ito yung ating pidart. Parang ilan lang yung mga magaganda, no? Na black yung ear. Meron na red yung ear, meron ding white. So, kung ganun yung ear kasi pagka pidart, no? Pagkal nakamatic, tapos meron pa kasing nahalo, no, na mga may cap sa ulo dahil nga yung ating pidart ay may coiging. So ito yung male ng ating mga pinili, no, na MSSBT. Meron tayong 5 na fully developed na, no, yung kanilang itsura. Ayan, kung makikita nyo yung kanilang snake pattern, no, maganda, kitang kita. So sa lahat ng batch, no, 5 pa lang yung nakitaan natin na mabilis mag-develop, no, ganyan na kaagad sila. So 5 yan dyan sila. And then ito yung ating Singa Blue, no, na natitira, no, na male. So may batch pa yan na ito. Ito mayroon pa yan silang kasama, no, mga isang batch kaso maliliit, no, nandun sila sa dulo kasi nagtatago. Ganyan sila pagkatapos ng kumain, nagtatago sila dun sa dulo. Nandun sa masyadong makita. So Singa Blue din ang laman nito. And dito yung mga natira doon sa first batch na hindi na nabili dahil wala nang partner, no, na female. May mga naghahanap sana kaso siyempre ayaw naman yan ng male lang. Kasi anin mo nga yung male kung wala namang female kasi hindi yung dadami. Alam naman natin na yung Gapi ay mabilis yung kanilang mga buhay. Mabilis siyang mamatay, no? Konting sakit lang namamatay agad sila pero mabilis naman sila dumami. Ito naman yung ating full gold, no, na natitira doon sa unang batch na pinamigay natin, no. Namigay kasi nangako ako na bigyan ko sila. Konti lang naman ang produce. Yung iba namatay pa. Kaya ito natira pero nahahabol na siya nitong ating mga batch lang nito, no? Nahahabol na siya. Ayan, kasi nagkasakit ito tapos gumaling. Diyan na lang siya, keeping na lang yan. Wala naman ata magkakagusto niyan dahil nagkasakit na yan. Hindi naman natin na mabenta yan, no? Dahil yan nagkasakit na siya. So, bumaba na yung kanyang quality. Ito yung ating short body, no, na tuxedo koi. Kaso malaki yung ating female. Pero may pa naman, may pattern pa naman siya ng pagiging short body. Tapos yung ating short body na male, no? Plano natin nga sana ito dagdagan. Kuhanan pa sana natin dito ng isang tryo pa. Pero wala kasi tayo nakikita dito na malapit lang. Mostly kasi nasa Laguna or Cavite.
At tinatanong ko kung nakakapag-ship ba sila through LBC kasi mas mura ang shipping pag LBC kaysa sa Lalamove. No, mas mahal pa yung Lalamove kaysa doon sa presyo ng item. Merong isa na nag-ship siya through LBC kaso syempre ikaw magbabayad ng kanyang pamasahe pa papuntang LBC. Tapos yung paglalagyan no, ng isda, ikaw din magsasagot. So, negative sa akin yung ganun. Hanap na lang ako ng iba kasi malamang meron pa naman yan. So, pagbalik ko kagabi, chinek ko ito, meron siyang fry. Kasi pag alis ko, malaki ang tiyan yan, di ba? Nung nakita niyo sa last video ko, malaki ang tiyan yan ng babae. Pagbalik ko, meron siyang fry. Kaso, yun nga, nung hinulit natin, 3 piraso na lang yung natira. So, siguro baka kinain. Ayan. So, meron dyan 3 piraso. Ito kung nakikita nyo, no? Ito, yan. 3 yan dyan sila. Nakapalabas tayo ng 3 piraso na short body, no? Na koi. Sana nga maganda yung paglumaki. Tapos, dito natin siya muna nilagay, no? Sa isang bakante. Tapos ito ay chops lang ito, mga chops na fry. Wala kasi tayo mapaglagyan kaya dyan lang muna. Magagamit din kasi natin itong mga chops, no? Nagagamit na rin naman din sila kaya pinapalaki ko lang din. Hindi ko naman tinatapon. Tapos ito ang ating MSSBT din, no? Na second batch. Ito kasi first batch ito First batch at saka may nahalo lang na isa na second batch. Kaso hindi ko na makita kung saan siya dyan banda kasi same lang yung kanilang laki at pareho yung kanilang itsura. Yan. Tapos ito yung mga second batch natin na MSSBT. Ayan, malalaki na. No, mabilis lumaki yung mga male kaya kinuha ko na kaagad. Tapos siniperate ko na dito. 5 yan sila. Actually, meron pa nga doon, no? Doon, banda. Doon. At saka doon, meron pa ako nakikita ng mga lalaki. So, hindi ko pa natatanggal. Ang galing gan siguro mga bukas. Kasi may 4 na araw pa naman tayo dito sa bahay na mag-stay bago papasok ulit. Tapos ito yung natitira nating babae, no? Na tuxedo koi. So, buhay sila. Goods na goods. Then ito yung ating Singa Blue na male din. Tapos may isang kal na nakasama sa kanila para hindi sila mag-away. Tapos ito yung ating Pidort Koi. Yan, sariling produce natin na Pidort Koi. So hindi sila na disgrasya no nang wala tayo at masigla pa rin sila. Wala nga lang fry kasi kakapanganak lang din naman. Ito yung ating red rose tail. Actually gusto ko nga ito ibigay kung meron sanang tatanggap. Ayoko nito, hindi ko siya i-continue. Bigay lang din naman kasi. May anak pa nga yan Ayan, may anak yan siya. Eto, yan. Mga, hindi ko lang bilang kung ilan na lang piraso na tira dito. Pero ayan na, medyo malaki-laki na sila Ayan, isda na. Hindi ko lang kasi naalagaan ito ng maayos ng BBS. Kasi parati na yung mga pakulo natin namamatay. So, pagka pwede na yan sa 2B Pix, pag binawian natin ng 2B Pix yan, bibilisan na paglaki ng mga yan. So, ito lang yung na-disgrasya natin, albino Waikiki natin. And medyo maliliit pa talaga sila. Yung mga malalaki na matay, siyam ito sila. Tapos, nung iniwanan natin, pagbalik natin, 4 na lang yan kahapon. Tapos, namatay ulit yung isa. So, 3 na lang sila. Kung saan pa yung mga malalaki, yun pa yung namatay. At yung natira, yung mga maliliit. Sana mabuhay pa yung 3 na yan para may sunod tayo na i-partner doon sa para dumami yung breeder natin ng Waikiki ng albino. Tapos dito walang laman. Tapos ito yung ating tuxedo koi ata to, no? Mga ilang piraso ng mga pailan-ilan, no? Ayan sila, buhay na buhay. Tapos ito yung dark knight natin. 5 ito sila pero natira ay 4. Saka parang ko kung may babae, 2 lalaki na kasi nakikita ko. Ayan, sana may babae dito para kumbaga pag-isipan natin kung i-breed kasi parang maganda maganda. Tapos ito pa rin yung ating mga Santa Claus, no, na mga female. Ayan, buhay na buhay sila, no. Siyam ito sila. Parang kumpleto pa din naman. Tapos nandito yung iba, no, medyo mailap. Diyan lumaki-laki simula nung hiniwa-hiwalay natin. Parang maganda naman yung kanilang mga pagtubo, kahit wala tayo dito ng ilang araw. So ito yung ating Pidort, buhay na buhay din. Santa Claus, ito yung mga maliliit natin na Santa Claus. Sana lumaki na sila para mabenta na natin. Tapos ito Santa Claus din to. Mga halo pa to, may male pa ata dito and female na medyo malaki-laki na rin. Then ito yung ating MSSBT, no, na mga female. So iti-train natin mamaya dito yung mga guppy grass kasi medyo makapal na, no, hindi sila masyado nakakapunta sa ibabaw dahil sa mga guppy grass. Tapos yung mga Santa Claus natin na mga male at may ilang female dito na nahalo. So tatanggalin natin to, ayusin natin try bukas.
And ito yung mga malalaki nating Santa Claus na female. Plano ko mag-continue ng Santa Claus no, na line. So nagaganda na ako sa mga produce ng Santa Claus ko. Kaya plano ko siyang i-continue. So dito tayo kukuha no, kaya hindi ko pa to inaalok kasi may gusto na nga bumili dito kaso hindi ko pa inaalok talaga. Sabi ko, hindi ko pa kasi napipilian ng aking material kasi wala na nga akong breeder niyan. So plano ko muna pilian bago ko try na ibenta no, kasi may nag-i-spot na dito. At ito yung RDSS natin na mga fry, no? Buhay na buhay sila. Medyo maliliit kasi nawalan agad tayo ng lagayan eh. Pero malapit na nila kayanin yung 2B Pigs, no? Pag kaya na nila, yun na ipapakain natin para bumilis yung kanilang paglaki. Tapos ito yung selected natin no, na 5 piraso na mga lalaki na Santa Claus. Kung makipansin nyo, no, gumanda na yung kanilang mga kulay talaga. So lalo na itong dalawa, no? Ito yung napili natin dalawa na iwanan natin, gawin nating breeder siguro, no? Plano ko itong ipares sa babae na ribbon. So isang non-ribbon, no, lalaki na non-ribbon at saka yung ribbon kasi parang gusto ko i-continue yung ating ribbon jeans. Kaso ang problema, no, nagkasakit yung male natin, no, na ribbon. Ito sa medyo nagkasakit to siya eh. Tapos kapatid niya kasi yung mga ribbon din na babae, kaya parang hindi maganda kung ipapares natin sa kapatid kasi baka mas lalong pumangit yung labas no dahil magkapatid nga. Yung magulang kasi nito ay magkapatid kaya hindi na maganda yung produce nila. So, kung ibabalik natin ulit sa magkakapatid kasi wala na yung mga magulang nito baka mas lalong pumangit. Kaya yung plano ko ay ribbon jeans na ribbon na babae saka non-ribbon na lalaki. Try natin magkuha doon ng ribbon na lalaki kung matuloy ang yung project na yan. Tapos ito rin mga lalaki din na Santa Claus, parang gold yung itsura. Tapos ito Santa Claus din to na mga lalaki. So ito bilang natin yung mga laman, 5, no, 5 tsaka yung 5 dito, no, buhay na buhay sila. Good sila nung pagbalik natin, hindi sila pumayat kasi nga may mga lumot silang nakakain. Ito, ang kapal ng lumot oh. Ayan. May mga lumot-lumot sila nakakain. Kaya pagbalik natin, goods na goods pa rin sila. Tapos ito nga, yung sinabi ko na mga ribbon, no, na may sakit, no, pagbalik natin, buhay silang 4. So, goods pa rin. Medyo gumaling na nga sila eh. Hanapan na natin doon ng magpaglilipatan mamaya or bukas. Ayan. Ito yung 3 extra natin na mga tuxedo koi. Kaso hindi naman tayo na magbe-breed ng tuxedo koi. Kaya ito na sila. Kung merong may gusto, no, pwede natin to ibigay sa murang halaga kasama yung mga ibang meal doon ng mga tuxedo kois. Then, ito yung ating mga full gold, no? Ayan, sobrang dami nating mga full gold, mga gar. Ayan. Ito medyo malaki-laki. Ayan, tapos ito, tapos dito yung mga maliliit. Ayan. Ito marami tayong mga full gold. So, sana hindi ito madisgrasya, no? So, pagdating natin kagabi, no, may patay dito na isa na naabutan natin. Pero marami naman natira, mga malalakas naman. So, goods pa rin yon. Kasi nga, mayroon pa naman tayong 2 doon, no? Tsaka doon sa dulo isa na full gold. So, madami tayong full gold. Then, ito ang ating Santa Claus, no? Dito, okay lang din naman sila. Ayan. Ito, wala tong problema, no? Kahit na iwanan natin ng 4 na araw. Kasi nga, may mga lumot-lumot naman silang kakain. Ito, makapal, oh. Hair algae, real quick. Ayan. So, malamang pinagkakain nila yan. Dito, may mga fry tayo, no? Ito, silver belly koi. Yung mga parent nito, no, nung pag-alis natin, buhay pa yan sila. May sakit lang pero pagdating natin ay wala na, pulbos na. Namatay talaga. Tapos ito, mayroon tayong 5 dito na silver belly. Ayan. Buhay pa naman sila at medyo malaki-laki na. Tapos ito, mga fry na maliliit. Ito, ano ito? Mga calls. Pinagsama-sama natin dyan. Bahala na sila laki o hindi. No, kasi pang future use lang naman natin yan. Tapos ito, MSSBT ito. Bago natin nilagay sa community tank yung mga parents nito, nakapag-drop pa siya ng mga mahigit 10. Ito, nilagay natin dito. Tapos ito yung P-Dirt, no, bago natin binigay yung pinang freebies yung mga parent, no, nakapag-drop pa. Tapos ito yung produce ng P-Dirt. So plano natin to ilagay sa gantong lagayan, no, sa half kasi konti lang naman o goods na naman din sila dito. Meron namang mga breeder na gumagamit ng ganito lang, no, pakonti-konti, 10-10. Ilagay natin sila dito sa ilalim kasi dito dati nilalagay yung ating mga hornwort natin. Kaso wala na nga tayong supplier ng hornwort. So tigil na lang natin. Siyempre para tayong namimilit, no? Wala tayong magagawa kasi kung bibigyan tayo ng supplier o hindi, wala tayong magagawa doon. So dahil wala na tayong supply, lagay na lang natin dito yung iba nating mga gapi. Tapos tanggalin natin tong 2 to. Kasi plano ko nga ito yung gagamitin ko pang setup, no, sa ating 2B Fix. So dito natin sila ilalagay kasi nga kailangan ng setup na yon ng 2 layer, no? Bali lalagay ka dito ng lagayan, no, na dyan hihigop ng tubig sa cycle pabalik dito sa taas tapos mahuhulog ulit. Ganun kasi mas magandang setup sa 2B Fix lalo na pag maramihan.
So, yun lang yung ating update mga gar sa ating fish yard. So, magwa-water change tayo dito ng mangilan-ngilan. Hindi natin ito matatapos kasi madami ito. Yung iba dito bukas na lang. Yung medyo malinaw, no? Bukas na lang sila hanggang sa Sabado. Then, yung mga medyo nag-green talaga, yun yung papalitan natin kasi yun naman yung mga kailangan lang din naman talaga. So, kung makikita nyo, ito lang yung setup natin mga gar, no? Veranda. Tapos, ito yung setup natin. Ayan. Maliit lang, tapos pinagkasya natin, lagyan natin ng mga divider para mailagay natin hanggang taas, tapos may ilaw tayong mga ganito. So hanggang dito na lang yung ating video, and subscribe no sa ating channel. Tulungan nyo ako gar na maabot yung 1,000 subscribers and yung 4,000 watch hours. So hanggang sa ma-monetize tayo mga gar. So sana matulungan din nyo ako mga gar. And this is your Kuya Temps sa ating channel, Kuya Temps Fish Yard. Fish out!